me something, it might just take the pain away. Ito na nga at gagawa tayo ng lava cake. Guys, this is my own recipe. Kaya tingnan nyo na lang at napakasarap at napakadali lang po nito. 'Di ba? I-steam lang natin to, no oven. So, ang mga ingredients natin ay syempre yung ating brownie powder na ating gagamitin. Pero kung wala naman kayo guys, kahit na normal na harina, okay lang yan. May kakao kayo, cocoa, o tsokolate, okay lang din yun. And then, syempre, ang asukal at 2 itlog lang ang ilalagay natin. At syempre, ang mantika. At saka yung ating vanilla o vanilla, ang tawag namin dito. Tapos, lalagyan natin siya ng konting asin din. 'Di ba? So, eto na nga guys. At gagawa tayo ng ating brownie. Ang ating mga ingredients. Unang-una ay ilalagay muna natin ang isang basong harina. Kung wala kayong ganito, 'di ba? Okay lang 'yun, guys. Harina isang baso, tapos lalagyan natin ng kalahating cocoa. Okay? Para maging ganito. Actually, ganyan harina at saka ano lang yan, guys. May asukal ng konti at saka syempre meron din siyang cocoa. And then nilagyan ko siya ng kalahati na asukal doon sa baso na ginamitan natin ng harina. And then naalala ko pala guys, may asukal na pala yung ating mix powdered na na harina. So kaunti lang ang nilagay ko diyan. At syempre lalagyan natin siya ng baking powder. Yung isang baking powder, nilagyan ko siyang isang pack. So ibig sabihin nun, isang kutsara yun. At nilagyan ko rin siya ng isang kutsaritang vanilla o vanilla. Okay, and then lalagyan din natin siya ng mantika, kalahating basong mantika, guys. Kung saan inilagay natin yung asukal, 'di ba? Dapat. So, okay lang 'yon, kalahati niya na mantika. Pagkatapos, lagay na rin natin diyan yung 2 itlog, guys. At syempre yung 2 itlog, pag ano nyo dyan, tuktok nyo muna sa gilid. Huwag dyan mismo sa bola. Kasi kapag nag-crack na yung balat at pwedeng mahalo dyan sa ating ingredients, madumi, di ba? At ilalagyan din natin ng fresh milk ng isang baso. Kung wala naman kayong fresh milk, ay pwedeng ibap or tubig. Guys, okay lang yan. Tubig, okay lang lagyan nyo siya. At pagkatapos, ibabater na natin siya dito or ibig sabihin ay imimix na natin. Kung wala kayong ganitong pang mix, pwede rin naman hand mix nyo na lang guys. Okay lang yan. Okay? At pag nahalo na natin to lahat ng mga ingredients na ating ginawa or minix, ay syempre haluin natin yan, yung mixer or guys, kung wala kayong ganito tinidor, okay lang din yan. Basta i-mix nyo ng maayos. At dito na nga natin ilalagay sa aking aluminum foil na lalagyan yung itong anong tawag dito? Basta yung kung saan natin iniluluto yung leche flan, yung mga ganyan. Bumili ako ng ganito para dito ko mailagay ng maayos yung ating lava cake sa ating kaldero. Kasi ang gagamitin nga natin ay banyo Maria or steam natin guys. Okay, so ito na nga at lagyan natin ng konting mantika diyan para yung gilid ay hindi talaga siya dumikit guys. At kapag naging ganyan na siya, nailagay na natin lahat, syempre ilalagay na natin yung ating mix na ingredients para dito natin siya ilalagay sa pagluto. So yan guys, mga 2 kutsarang ganyan yung aking nilalagay dyan. Kasi tamang-tama lang yung kanyang kantidad or yung kanyang masa sa ating ilalagay dito. Okay?
So, ito na nga at nako guys, gawin nyo to, pwede nyo pang negosyo, bawing-bawi kayo sigurado. Kasi napakasarap, madali ninyong maitinda ito. Kasi napakasarap talaga ng ingredientes. So guys, gawin nyo na at baka dito kayo yumaman, di ba? Pwede rin naman sa cup-cup, yung parang cupcake. Pwede nyong gawin din doon or yung iba yung meron tawag doon, Tupperware na disposable na cup na meron siyang tapa or takip. Pwede nyo rin gawin iyon. Ito, yung aking nilagyan ay meron talaga siyang takip siya na karton. Pero hindi ko siya nilagay guys kasi lalagyan natin siya ng papel di plata o silver paper para hindi siya pasukin ng ating tubig or yung pawis ng ating pag-i-steam guys, 'di ba? So yan nga ang ginawa ko at hatiin ko pa rin yan sa dalawa kasi naman super naman malaki talaga yung pagkahiwa ko dyan guys. Kaya para hindi siya masayang ay kailangan natin hatiin pa rin yan para matakpan natin silang lahat at hindi makonsumo sa ating papel, 'di ba? So guys, napakasarap nito, grabe. Itong ingredients na to ay yung pagbe-bake ng lava cake na to na i-share ko sa inyo ay napakasimple at napakadali talaga at super duper na napakasarap. Kaya gawin nyo na guys. At eto na nga at syempre habang ginawa natin yung ating pag-shake or pag-mix kanina ay eto na nga at pinakuluan ko na rin to kaya madali na rin siyang maluto kaagad guys. 25 minutes lang to guys, okay na yung ating lava cake, okay? At eto na nga, kapag naluto na ito guys, syempre, tatanggalin natin at isusunod naman natin ulit yung next na ating ingredientes or yung ating pagbe-bake dito sa pag-steam natin ng ating lava cake. So, eto na nga guys at kapag nagawa na natin lahat to, na-steam na natin, naluto na natin itong apat na to, or kung ano, ilan man ang ingredientes o ilang box man ang gagawin ninyo, ay gagawin na natin yung toppings natin guys. At syempre, palamigin muna natin ng konti ito. At kapag need na ilagay sa refrigerator guys, kasi kailangan talaga ganyan yung itsura niya or ang pagpalamig niya normal lang siya. Kasi hindi naman to cake, 'di ba? So, ang gagawin natin ay ilalagay natin yung asukal na kalahating baso dito sa ating kawali or kaldero kung saan nyo gustong gawin. At syempre, ilalagay na natin yung ating harina di mais or cornmeal or ang tawag naman namin dito sa Espanya ay maizena guys. So, lalagyan natin siya ng 5 kutsara at syempre, lalagyan natin siya ng mantikilya or margarine, depende kung anong meron kayo guys, mga 5 kutsara din kumbaga. At lalagyan natin siya dito ng fresh milk o kung wala naman kayong fresh milk, evaporated or tubig din. And then syempre lalagyan natin siya ng cacao or kung meron kayong tsokolate, wala kayong cacao na ganito, ay pwede rin ang chocolate powder or kaya chocolate bar. Depende kung anong meron kayong basta dark chocolate para mas malasa siya, masarap ang kanyang lasa guys, okay? At eto na nga at tunaw-tunawin muna natin dito yung ating powdered na mga ingredientes kasi yung mantikilya or yung butter ay hindi naman siya matutunaw dito guys. Kasi nga unang-una yung butter natin ay kinuha ko siya sa refrigerator kaya ganyan siya. Matigas siya. So, ang pinaka-main talaga na pagtunaw dito ay yung mga powder muna ang dapat nating matunaw para hindi siya mas lalong
buo-buo kapag ating ininit ay kumbaga is nabasa na siya para mas madali na siyang matunaw guys. So, ang ginawa ko muna, hindi ko muna siya nilagay sa apoy. Dito tinitawnaw ko muna siya ng paunti-unti dito sa ating mga inilagay na ating fresh milk na ingredientes para maganda yung resulta. Hindi tayo masyadong mahirapan kasi kapag uminit to ay baka magbuo-buo. Kaya so ingatan muna natin na magbuo-buo siya. Syempre hahaluin muna natin ng hahaluin. At kapag nahalo na natin siya dito, saka natin siya ilalagay sa apoy. Pero ang apoy guys, ang pagtunaw nito ay kailangan ay middle fire para hindi siya masunog. So, yan. Kumbaga, nasa kagitnaan lang ng apoy or hindi masyadong malakas, hindi rin masyadong mahina. Kasi kailangan natin tunawin yun, guys. Okay? At ito na nga ang last ng aking pagbibake. So, ito na nga at iinitin na natin yung ating toppings. Kaya ito na guys, ilalagay na natin siya dito sa apoy para uminit na siya paunti-unti. At syempre, wag niyong kakalimutan na kailangan halu-haluin to habang siya ay umiinit. 'Di ba? Para hindi siya magbuo-buo, guys. Maganda yung resulta ng ating pang-ibabaw. So, or pang-cover or parang pang-toppings. So, kaya ito ang kailangan nating gawin, kailangan nating pagtiyagaan, 'di ba? Yan. No need nang ilagay nyo siya sa kolador or sa ating salaan kasi guys or imimix natin siya sa ating batidora o sa mixer mix, hindi na, no need na kasi ito guys kapag kayo'y masipag sa kamay lang ay maganda naman ang kanyang resulta. Kaya wag niyong pababayaan na masunog siya. Kailangan talaga yung apoy ay hinay-hinay lang. Kasi kailangan muna natin siyang tunawin. Kasabay ng kanyang mantikilya at kapag ito'y nahalo natin ng maayos habang umiinit siya ng paunti-unti, ay talagang maganda yung kakalabasan yan. Nakita nyo naman, 'di ba? Natunaw na talaga siya. Guys, kung halimbawa malabnaw or kaya anong tawag doon? Dagdagan nyo pa ng konting harina hanggat hindi pa siya mainit yung ating liquid, okay? Huwag nyong idediretso dyan sa inyong chocolate na iniinit kasi buo-buo yun. Ang pinakamagandang gawin ninyo, kumuha kayo ng isang baso at tubig at doon nyo tunawin bago nyo ilagay dyan. 'Di ba? At ito na nga yung ating pang-cover or pang-topping sa ating tsokolate. Yan. Sa ating lava cake na napakasarap guys. So, ganyan ang inyong gawin. Kasi kapag lumamig siya guys, hindi naman siya masarap kapag super duper na talagang malapot. Yan. Kaya kailangan habang kontrolado nyo yung inyong pagmimix at alam nyo naman na kapag lumamig na yan, matigas. Kaya kailangan hindi masyadong tawag dito malapot yung ating pang-ibabaw na tsokolate. So, yan na nga guys, ang resulta. Tingnan nyo naman, napakaganda. At super talagang sarap nito. At nilagyan ko nga siya ng ating leche kondensada kasi wala akong caramel. So, dapat caramel dapat ang gagawin natin dito or kaya yung leche kondensada, lagyan nyo ng kape at saka konting harina or kaya harina di mais para lumapot siya at initin nyo rin siyang ganon or lagyan nyo siya ng tubig para ihalo-halo at yung leche kondensada at konting kape. At diyan, pwede nyo rin i-dekorasyon na kagaya ng ginagawa ko. Kaya lang leche kondensada na
ang ginamit ko guys. Kasi nga yung anak ko gusto niya ng matikman. Kaya ito habang mainit-init pa to talagang kinakain na namin. Talagang grabing sarap guys. Gawin nyo na. Pwede nyo pang negosyo. Diba? Baka dito kayo yumaman guys. So, or pang regalo. So guys, kung nagustuhan nyo naman please like and subscribe and